Kabanata 2351. Matapos maobserbahan si Kali na inilalagay ang kanyang mga gamit para sa kaligtasan, ginawa rin ni Severin ang parehong bagay at naglagay ng 3 pulang prutas sa loob ng isang kahon bago ito inilagay sa kanyang bag. Nanatili ang tingin ni Severin sa storage ring habang inilalagay niya ang lahat, at ang kanyang tuwa ay kitang-kita sa kanyang ngiti. Ang kanyang pagpasok sa Starry Sky Battle Space ay nagbunga ng ilang metal na oro, na sinundan ng pagsipsip ng Lunar Dew na nagangat sa kanyang attainment sa perpektong antas ng Level 3 Paragon. Kasunod nito, nakakuha siya ng 8th grade na halamang gamot tulad ng Silver Moon Grass. Sa wakas, natagpuan niya ang isang maliit na piraso ng Lumigold na kasing laki ng kamao kasama ang 3 8th grade na Ruby Spiritual Fruits. Nagkaroon ng kumpiyansa si Severin na gamitin ang 2 pills na 8th grade upang itulak siya sa mundo ng Royal Paragon sa loob lamang ng 5 taon. Ang kasing laki ng kamao na Lumigold, kapag sinamahan ng Sky Soil Zenith, ay maaaring magpataas ng elite quality spiritual treasure ni Severin bilang isang divine protective weapon. Ang mga divine protective weapon ay bihirang mga bagay. Tanging ang mga Supreme Paragon o sekta sa mga mahirap na sitwasyon ang gagamit sa kanila, kung hindi ay karaniwang hindi sila maaapektuhan. Napagtanto ni Severin na ang pagpapahusay ng kanyang antas ng tagumpay ay napakahalaga, at ang kanyang layunin ay maabot ang Level 5 Paragon sa lalong madaling panahon sa Starry Sky Battle Space at pagkatapos ay tumungo sa Grundy 1 Sacred Land ng Midland. Tutal, napakaliit ng lugar ng South Sky para alagaan ang isang tunay na powerhouse. Sa pagkaunawang iyon, itinago ni Severin ang prutas at ang Lumigold. Humarap siya kay Kali na puno ng kagalakan. Magmadali tayo at umatras. Medyo sigurado akong ang mga penomenong ito ay nakaakit na ng maraming tao. Nabigla si Kali sa kanyang kagalakan at napagtanto na oras na para tapusin ang saya niya. Ang mga kayamanan ay nasa kanyang mga kamay, ngunit kung makakaalis ba siya ng ligtas kasama ang mga ito ay ibang bagay na. Oo, dapat na tayong umalis, sabi niya, na nag-transform bilang isang stream ng liwanag at pumailang lang palabas ng kuweba. Pumailang lang si Severin sa ere ng walang pag-aalinlangan. Habang paalis sila sa ibabaw ng planeta, ang pormasyon ni Kali ay sumuko sa pagsalakay ng langit at sumabog sa isang ninggas ng gininto ang liwanag. Ang buong planeta ay naging pinakamaliwanag na tanawin sa Starry Sky Battle Space. Sa di kalayuan, si Jerry at isang dosenang iba pang mga practitioner mula sa Berks ay nagmamadaling lumipad palapit ng masaksihan ang kakaibang kababalaghan. Dumating sila sa tamang oras upang maabutan sina Severin at Kali na nagtatangkang tumakas. Alam agad ni Jerry na ang kayamanan ay ninakaw, at nagutos siya. Hulihin sila. Sa sandaling mailabas niya ang direktiba, ang 10 o higit pa sa kanyang mga kasama ay pinakawala ng kanilang mga aura at sumugod kina Severin at Kali. Nangyari ang lahat nang umakyat sina Severin at Kali mula sa ibabaw ng planetang iyon. Nang mapagtanto na sila ay tina-target, sinabi ni Kali, "Arg! Dumating na ang mga Berk." Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa takot. Pagkatapos ay tiniyak siya ni Severin, "Huwag kang matakot. Mayroon lamang mga 10 Paragon sa kanilang panig, na lahat ay Level 3 at Level 4. Pagkatapos niyang magsalita, isang liwanag ang sumilay sa kanyang kamay, at ang Scarlet Sky Sword ay agad na lumitaw sa kanyang harapan. Habang gumagawa siya ng ilang selyo gamit ang 2 kamay, ang espada ay sumabog kasabay ng isang pag-agos ng sword wheel, na sinundan ng isang nakakatakot na enerhiya ng espada na umaabot ng mahigit 1,000 talampakan ng haba. Nang makita iyon ni Kali, alam niyang silang dalawa ay umabot na sa isang kritikal na sandali at kailangan nilang gawin ang lahat laban sa kanilang mga umaatake. Sa sandaling makita niya si Severin na humawak ng kanyang sandata, sandali siyang nagatubili ngunit kalaunan ay itinaas ang kanyang mga kamay upang ilabas ang isang makulay at kumikislap na laso. Ang laso ay sumabog na may kulay bahaghari na liwanag, at naglabas ito ng aura ng isang superior quality na espiritual na kayamanan. Base sa enerhiya nito pa lamang, maituturing na itong isang top-tier na espiritual na kayamanan. Mahusay na minanipula ni Kali ang laso sa kanyang kamay at inihagis ito patungo sa disipulo ng Berk na pinakamalapit sa kanya. Sa isang iglap, ang laso ay naging isang daluyong ng enerhiya,
na dumaloy sa kawalan at naglabas ng elemental na enerhiya sa kanyang dinaraanan. Sa isang mabilis na palitan ng hampas, mabilis niyang pinatalsik ang ilang burp na sumugod sa kanya. Gayunpaman, patuloy na lumalapit ang mga burp mula sa magkabilang panig. Ang kanilang pinuno, si Jerry, ay may malungkot na ekspresyon habang kinakausap niya si Severin. Ibigay mo ang kayamanan o kunin ko ang buhay mo rito mismo. Napalibutan ng walang ibang daanan para makatakas, hinawakan ni Severin ang Scarlet Sky Sword at Green Shield. Palihim niyang ginamit ang kanyang mga trump card ang Chaotic Sword Shadow at ang Lotus Divine Attack habang hinarap niya si Jerry at mahigpit na nagbabala, umalis ka kung ayaw mong mamatay. Nang itim ang mukha ni Jerry sa galit. Bilang isang disipulo ng mga Burke at isang kahanga-hangang tao sa 8 dakilang pamilya ng East Plain, kakaunti ang maglalakas loob na hindi siya igalang ng ganoon, lalo na't ipapahiya siya. Lalong nalungkot ang mukha ni Jerry dahil alam niyang walang mararating ang pakikipagnegosasyon. Alam niyang ang tanging magagawa ay ang puwersahang kunin ang mga gamit. Wala nang pag-aalinlangan, iniabot ni Jerry ang kanyang kamay sa pagtatangkang sugurin si Severin. Maya-maya, isang bakas ng palad na kasing laki ng burol ang lumitaw sa kalangitan, at ang nakakatakot na aura nito ay nagpang-inig kay Kali. Isa siyang level 3 Paragon, at nararamdaman na niya ang paparating na takot. Habang nakatayo si Severin sa ere, hinarap niya ang paparating na bakas ng palad ng may katahimikan at kahinahunan. Nang papalapit na ang pag-atake, pinakawalan ni Severin ang isang malakas na sword wheel at pinag-isa ito sa Scarlet Sky Sword. Tumindi ang pulang liwanag ng espada, at agad itong binalot ng napakaraming enerhiya. Dinurog ng napakalaking bigat ng enerhiya ang kawalan, na dahilan para manginig ang nakapalibot na ulap. Sky Soil Heptagold Sword Energy. Sigaw ni Severin habang hinihiwa ang espada. Nagpakawala ang Scarlet Sky Sword ng 10,000 talampakang haba ng liwanag ng espada na sumikat ng may mapanirang puwersa. Lahat ng nasa daanan nito ay nabasag, at ang pababa na higanteng palad ay halos hindi na natalo ng galit ng liwanag ng espada ilang segundo lamang matapos ang nangyari. Ang natitirang lakas ng enerhiya ng espada ay nagpatuloy ng walang humpay sa direksyon ni Jerry. Hindi na tiningnan ni Jerry si Severin nang may paghamak matapos mapagtanto kung gaano kalakas si Severin. Dali-dali siyang tumawag ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay at lumikha ng isang pilak na kalasag sa harap niya. Ang kalasag ay nagliyab ng banal na liwanag at bumuo ng isang pananggalang na harang bago pa man siya tamaan ng Sky Soil Heptagold Sword Energy. Isang malakas na kalabog ang umalangaw, at isang sinag ng liwanag na kasing taas ng langit ang sumikat. Ang sumunod na shockwave ay dinurog ang lahat ng bagay sa kanilang paligid, at si Jerry kasama ang ilang mabilis na kumilos na mga disipulo na naglabas ng kanilang mga pananggalang na kalasag ay nagawang maiwasan ang kapalaran ng kanilang mga kapwas palad na kasama, na agad na natusok ng marahas na enerhiya ng espada habang nagaganap ang shockwave. Umalangaw ang mga sigaw sa kalangitan, at mga 5 o 6 sa mga miyembro ng Burks ang malubhang nasugatan at kinailangang paliparin. Bagamat walang namatay, ang hindi inaasahang pangyayari ay nag-iwan kay Jerry na halatang nagulat, dahil ang kanyang intensyon ay mabilis na talunin ang dalawa. Ang tindi ng kanyang titig ay nagbunyag ng kanyang galit. Hindi inaasahan ni Jerry na ang isang level 3 Paragon lamang tulad ni Severin ay maaaring magdulot ng napakalaking banta sa isang level 5 Paragon. Sa pangkalahatan, ang mga pumapasok sa Starry Sky Battle Space ay halos palaging itinuturing na mga prodigy sa Blue Realm na tinukoy bilang mga individual na may kakayahang makamit ang halos hindi matatalo pati na rin ang paglampas sa mga antas sa labanan. Gayunpaman, kahit ang mga prodigy ay nahaharap sa mga limitasyon sa pagsulong, lalo na sa loob ng antas ng Paragon kung saan ang agwat sa pagitan ng bawat yugto ng isang antas ay isang malawak na bangin. Ang pagtalo sa mga kalaban na mas mataas ang antas ay mas madaling makamit ang isang Supreme Saint, ngunit hindi na yun ang kaso kapag naabot ng isang tao ang pagiging Paragon. Ang pagpapakita ng sword wheel ni Severin ay labis na nagpagulat kay Jerry kaya't pinaghihinalaan niyang sapat ang lakas nito para maging problema kahit para sa isang level 5 Paragon. Natatakot siya na ang isang sandali ng pag-aatubili ay maaaring humantong sa malubhang pinsala.
Sa sandaling iyon, isang sugatang disipulo ni Burke ang pumihil sa magulong sword wheel sa loob at mapait na sinabi kay Jerry, "Fifth young master, masyado siyang malakas. Hindi man lang tayo makalapit sa kanya." Napangiwi ang mukha ni Jerry. Humarap siya sa dalawang level 4 Paragon at inutusan sila, "Alagaan niyo ang babaeng iyon para sa akin at iwanan mo ang lalaking ito sa akin." Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga disipulo nang marinig ang utos. Ang pagharap sa isang harbinger ng kamatayan tulad ni Severin ay lubhang nakaka-stress. Sa 10, si Jerry lamang ang isang late-stage level 5 Paragon at ipinagmamalaki ang pinakamataas na nakamit sa kanila. 2 ang perfect stage level 4, habang ang iba ay halos nasa level 3. Hindi automatikong ginagarantiyahan ng mga numero ang tagumpay sa isang labanan sa pagitan ng mga high-level practitioner. Isang halimbawa ang makikita kay Severin, na tila sapat ang lakas para talunin ang isang level 5 Paragon kahit na isa lamang siyang level 3 Paragon. Maging si Jerry ay naharap sa ilang problema kasama niya, at halos tiyak na ganoon din ang mararamdaman ng iba pang miyembro ng grupo. Nang matanggap ang tagubili ni Jerry, mabilis na lumapit ang grupo kay Kali at nilayon na patayin ito. Samantala, hinarap mismo ni Jerry si Severin. Nakaramdam siya ng sakit na dumadaloy sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang marahas na espada na nagmumula kay Severin, at doon niya napagtanto na hindi matalino na ipagpaliban ng matagal ang komprontasyon. Ang maliwanag na kababalaghan kanina ay malamang na nakakuha ng atensyon hindi lamang ng mga Burke, kundi pati na rin ng mga prodigy mula sa ibang mga paksyon. Dahil lamang sa kanilang mga kasanayan sa pagsubaybay, kaya agad na dumating ang mga Burke. Kung ang labanan ay tatagal ng sapat para sumali ang mga prodigy mula sa mga karibal na puwersa sa labanan, ang pagkuha ng mga kayamanan at ang Lumigold ay magiging unang bahagi lamang ng problema. Kakailanganin niyang magsikap upang maiwan ang lugar na walang pinsala. Nang mapagtanto ni Jerry ang pagkaapurahan, alam niyang kailangan niyang unahin ang kanyang mga kamag-anak at makipagnegosasyon kay Severin. Magalang na iminuwestro ni Jerry si Severin. "Isuko mo ang Lumigold, at malugod ka naming babayaran ng 2 halamang gamot sa ika-8 baitang bilang tanda ng aming katapatan." Napangisi si Severin nang marinig niya iyon. Sa kanyang pananaw, ang mga ganitong taktika ay walang iba kundi panlilinlang, at hindi niya ibibigay ang kanyang pinaghirapan dahil lamang sa hiniling sa kanya ng iba. Bukod dito, ang Lumigold ay isang kayamanang kapakipakinabang sa paggawa ng mga banal na pananggalang na sandata. Ang pag-aalok ng 2 halamang 8th grade kapalit nito ay lubos na kawalang galang, kung tutuusin. Ang mga halamang 8th grade ay bihira sa kanilang sarili, ngunit hindi ito maihahambing sa kahalagahan ng Lumigold. Ang pagsasama ng piraso na mayroon si Severin sa Sky Soil Zenith ay walang alinlangang magtataas nito upang maging isang banal na proactive na sandata. Mahinahong sumagot si Severin, "Magpapanggap akong walang nangyari kung aalis ka nang hindi nagkakagulo." Kumunat ang noo ni Jerry matapos ang pagtangging iyon. Napakapit ang kanyang mga daliri sa pilak na kalasag kaya't namutla ang kanyang mga buko. Nakasimangot, ipinahayag niya sa malamig na tono, "Sigurado ka bang gusto mo kaming gawing kaaway?" Hindi sila ang parehong mga kinatawan ng mga Burke sa loob ng Starry Sky Battle Space. Si Wenzel, ang banal na tagapagmana ng mga Burke, ay nalubog sa pag-unawa sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya ilang libong milya ang layo sa magulong kalaliman. Mayroon ding ilang mga batang Panginoon na kasing lakas ni Jerry na naggalugad sa iba't ibang sulok ng larangan ng labanan upang maghanap ng mga kayamanan. Ang pagharap sa isang higanteng tulad ng mga Burke ay mangangailangan sa sinumang tipikal na tao na maingat na timbangin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, si Severin ay malayo sa tipikal. Ang pakikipaglaban sa Menzi at pagpatay pa sa isang pangunahing disipulo ng Yellow Ghost Tribe, ang pagharap sa mga Burke ay isa lamang maliit na balakid sa kanyang hindi pangkaraniwang paglalakbay. "Kung gusto mo ng laban, sige, halika sa akin." Mahinahong tugon ni Severin. Ang paulit-ulit na pagtanggi ni Severin ay maaaring makagalit kahit sa pinakakalmado na tao, kaya maaaring asahan ng isa na ang isang prodigy na tulad ni Jerry ay mapupuno ng pagkabigo. Ngumisi siya, "Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit nagpa siya kang tanggihan ito. Kung gayon, masaya akong tapusin ang iyong buhay ngayon."
Biglang sumiklab ang aura ni Jerry ng isang espiritual na liwanag ang kumislap sa kanyang katawan. Isang nagliliyab na pulang polar nang lumitaw mula sa kawalan, at ang superior kalidad na espiritual na kayamanan ay naglabas ng isang maliwanag na liwanag. Habang ginagamit ito ni Jerry, tila nagbago ang buong presensya niya, habang naglalabas siya ng isang daluyong ng banal na liwanag at diwan ng pakikipaglaban. Mamatay ka, ungol niya habang sumusugod patungo kay Severin sa napakabilis na bilis. Ang kanyang paggalaw sa mabituin na kalangitan ay nag-iwan ng malalaking bitek sa kawalan. Napangisi si Severin nang makita niyang papalapit si Jerry. Ang Lotus Divine Attack sa kanyang sentro ng enerhiya ay umayos, at ang tricolor na espiritual na apoy ay nagliyab ng maliwanag habang nagsasama-sama ito bilang isang lotus na kasing laki ng palad. Habang lumalapit si Jerry sa loob ng 100 talampakan, sa wakas ay nagpa siya si Severin na umatake. Gawin mo ang gusto mo, bulalas niya habang itinataas ang kanyang kamay. Ang berdeng lotus, na binubuo ng tricolor na espiritual na apoy, ay gumapang sa kalangitan na parang isang bulalakaw na may madamdaming puwersa ng paparating na kapahamakan. Nang 100 talampakan na lamang ang natitira, nagpatuloy si Jerry sa pagsulong. Gayunpaman, ang biglaang pagtama ni Severin ay nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang direksyon, ngunit ang Lotus Divine Attack ay lumapag na sa kanya bago pa siya makariyak. Sa sumunod na sandali, niyakap ni kamatayan si Jerry habang ang kanyang katawan ay nilalamon ng isang alimpuyo ng mainit na hangin at apoy. Tila nasusunog ang kanyang buong pagkatao, mula sa kanyang katawan hanggang sa kanyang kaluluwa at tagumpay. Ang pagtatangkang patayin ng apoy gamit ang espiritual na enerhiya ay lalo lamang nagpatindi sa impyerno. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumiklab ang espiritual na apoy at tuluyan siyang nilamon. Sa isang paghihirap na sigaw, tila sumabog ang katawan ni Jerry, at tuluyang nasunog ang kanyang kaluluwa. Kabanata 2355. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga practitioner ng Burke na abala sa pakikipaglaban kay Kali ay natigilan ng masaksihan ng agarang pagkamatay ni Jerry. Pagkatapos ng isang panandaliang pagkabigla, ang 10 miyembro ay agad na namula ang mga mata habang ang mga dumadagandong na ungol ay lumabas mula sa kanilang mga bibig. Batang Panginoon, Batang Panginoon, ang biglaang pagkamatay ni Jerry ay nagdulot ng bagong pag-iingat sa kanila, at nag-alangan silang ipagpatuloy ang pag-corner kay Kali. Sa kabila ng kanilang kalamangan sa bilang, ang lakas ni Severin ay tila pumihil sa kanila na lumapit. Kasabay nito, si Kali ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod matapos tiisin ang bigat ng kanilang pag-atake. Ang kanyang aura ay isang panghihina, at tila siya ay medyo kaawa-awa. Ang pagtitiis ng isang pagsalakay mula sa 100 mga practitioner na may parehong antas ay hindi isang madaling gawain. Nang magsimulang magpumigla si Kali, naramdaman niya na si Severin ay humaharap kay Jerry ng halos masyadong mabilis. Nanlaki ang mga mata ni Kali, at ang kanyang bibig ay nakanganga habang ang kawalan ng paniniwala ay nakaukit sa kanyang mukha. Napasinghap si Kali sa pagkamangha, nang mapagtanto niyang napatay ni Severin ang isang level 5 Paragon na nagmula sa mga Burke ng halos walang gaanong pagsisikap. Ang kanyang mga nakaraang mabilis na tagumpay laban kay Hector at sa kanyang kasama ay nagdulot na ng mga pagdududa sa isipan ni Kali tungkol sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Ang pagkamatay ni Jerry ay muling nagpasiklab sa mga pagdududang iyon, at napaisip siya kung ang agwat sa pagitan ng mga individual na iyon ay tunay ngang napakalaki. Si Jerry, bilang batang Panginoon ng Burke at isang level 5 Paragon, ay itinuturing na mas mataas sa karaniwan sa mga prodigy sa Starry Sky Battlespace. Gayunpaman, sa mga rehiyon tulad ng South Sky kung saan ang 4 na pangunahing sekta ay hindi gaanong malakas kaysa sa ibang bahagi ng Blue Realm, ang mga individual tulad ni Kali at Severin, na nakarating sa level 3 Paragons, ay itinuturing na mga henyo. Sa kabaligtaran, ang kanilang lakas ay tila medyo mahina sa Midland o East Plain. Para sa mga rehiyon na lampas sa South Sky, tanging ang mga nakarating sa level 5 Paragon ang maaaring maging mga pangunahing disipulo ng mga sagradong lupain o sa East Plain ng mga batang Panginoon ng ilang pamilya. Ang mga posisyon ng banal na tagapagmana ay nangangailangan ng kahit man lang maabot ang lakas ng isang level 7 o level 8 na Paragon.
Ang kakayahan ni Jerry na maging isa sa mga batang Panginoon ng Burke ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na antas ng lakas, ngunit halos hindi siya nakalaban ng harapin si Severin. Hindi maiwasan ni Callie na makaramdam ng pagkalito at pagkagulat sa kakayahan ni Severin. Nang mapansin ni Severin ang naguguluhang ekspresyon ni Callie, hinimok niya ito, "Bakit ka pa rin nalilito? Bilasan mo at umalis." Nawala siya sa kanyang pagmumuni-muni at tumanggaw ng malakas. Ikinumpas niya ang kanyang laso at hinampas ito sa mga kalaban sa paligid niya, na nagpalipad sa kanila ng medyo malayo. Pagkatapos ay mabilis siyang sumama kay Severin, at ang dalawa ay nawala sa larangan ng digmaan sa isang kisap mata. Nagalit ang mga Burke habang pinapanood nila sina Severin at Callie na naglalaho sa malayo sa mga guhit ng liwanag. Kasabay nito, nakaramdam din sila ng kaunting ginhawa, dahil iniligtas sila ni Severin mula sa maaaring maging tiyak na kamatayan. May magandang panig nang umiwas si Severin sa pag-atake pa at binigyan sila ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang anino na idinulot ng pagkamatay ni Jerry ay tila nagbabanta, at ang inaasam na Lumigold ay nanatiling wala sa kanilang mga kamay. Ang mas malala pa rito, ang mga prodigy na naakit ng hindi pangkaraniwang penomeno noong paglabas ng Lumigold ay agad na dumating sa larangan ng digmaan. Ang dalawang level 4 na Paragon sa mga nakaligtas na Burke practitioner ay nagsuot ng malungkot na ekspresyon at nag-utos sa kanilang grupo. "Ipaalam natin sa ating banal na tagapagmana ang nangyari rito. Sana, hindi niya tayo panagutin. Alam nila na ang pagkamatay ni Jerry at ang kawalan ng mga inaasam na bagay ay magdudulot ng parusa sa kanilang pamilya. Wala na silang ibang magagawa. Ang tanging pag-asa nila na makatanggap ng mas kaunting parusa ay nakasalalay kay Wenzel, ang banal na tagapagmana ng mga Burke." Di nagtagal matapos makatakas sina Severin at Callie sa pagkubkob, 12-12 ng mga bahaghari ang biglang lumitaw sa kalangitan sa paligid ng larangan ng digmaan. Ang mga prodigy na naakit ng penomeno ay sa wakas ay nakarating na sa larangan ng digmaan. Ang unang dumating sa larangan ng digmaan ay ang mga Menzi ng East Plain, sa pangunguna ni Blake. Natuto sa ang Menzi ng isang malupit na aral mula sa kanyang nakaraang pakikipagtagpo kay Severin. Determinadong magbago, walang pagod niyang hinanap ang mabituin na kalangitan para sa mga pagkakataon, na sumubok ng malalim sa abot nito. Gaya ng nakatadhana, malapit na niyang tuklasin ang panloob na kaharian ng mabituin na kalangitan nang masaksihan niya ang kakaibang kababalaghan na nagaganap sa kalangitan. Nabighani sa eksena, likas na nakilala ni Blake ito bilang paglabas ng isang kayamanan. Nang hindi na nag-aksaya ng oras, tinipon niya ang ilan sa mga disipulo ng mga Menzi at nagmadaling lumapit sa pinagmumulan. Pagdating niya sa larangan ng digmaan, sinulyapan ni Blake ang mga Burke ng may gulat at kuryosidad. Nabigla siya sa presensya ng mga Burke, at ang kanilang malungkot na mga ekspresyon ay isang palatandaan na nawala nila ang inaasam na kayamanan. Isang kuryosidad ang bumalot sa kanya, at napaisip siya kung may hindi inaasahang pangyayaring nangyari. Nang huminto ang mga bagay-bagay, si Blake ay nakalutang sa kawalan at prangkang kinausap ang mga Burke. Nasaan ang kayamanan? Nangunguna sa pangkat ng Burkes ang isang matangkad na level 4 Paragon, na sumalubong sa tingin ni Blake at bumantong hininga bago umamin, may nakaagaw na nito. Nagulat si Blake sa revelasyon, dahil hindi niya maisip na may mga taong maglalakas loob na magnakaw mula sa kakilakilabot na mga Burkes. Dahil sa pagkaintriga, nagtanong pa siya, bakit wala si Jerry dito? Dahil sa mapayapang relasyon ng mga Menzi at Burkes, medyo pamilyar na ang kanilang mga disipulo sa isa't isa. Itinuro ng disipulo ang isang bukas na puwang sa kawalan at sinabi sa seryosong boses, nandoon siya. Nalito si Blake, at sa una ay hindi niya maintindihan ang ipinahihiwatig ng mga Burkes. Inis siyang sumagot, wala ako sa mood para sa biro. Sinabi mo na ninakaw ang kayamanan, di ba? Sige, sabihin mo kay Jerry na ipaliwanag kung bakit. Ang kanyang sinabi ay sinalubong ng galit na mga titig mula sa mga disipulo ng Burkes. Sa wakas ay bumantong hininga at umamin ang level 4 Paragon kanina. Patay na siya. Pinalawak niya ang kanyang banal na pandama sa kawalan at agad na naramdaman ang mga labi ng puwersa ng buhay ni Jerry. Ang katotohanan ay nag-iwan kay Blake na nahihirapan sa pagkabigla. Ang lakas ni Jerry ay maihahambing sa kanya,
ngunit si Jerry ay dumanas ng kamatayan sa kamay ng iba. Sa wakas ay tinanggap ni Blake ang salaysay ng mga Burke bilang katotohanan. Ang kanilang paliwanag na ang kayamanan ay tila totoo, na naisip niya sa sarili. Matapos pigilan ang pagkagulat na bumabalot sa kanya, nagtanong si Blake, sino ang may pananagutan sa pagkamatay ni Jerry. Ipinaliwanag ng mga disipulo ng Burke ang iba't ibang detalye. Ang tao ay isang level 3 paragon. Mayroon ding isang magandang babae na kasama niya. Nang marinig ang mga detalye mula sa bawat tao, biglang nakaramdam si Blake ng kaunting kirot sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim at naging mas seryoso ang tono. Wala ako sa mood na marinig ang lahat ng mga walang kwentang detalyeng iyon. Gusto kong malaman ang pangalan ng taong gumawa nito. Natigilan ang mga Burke sa kanyang tanong. Hindi nila alam ang pangalan ni Callie sa kabila ng kanilang walang humpay na paghabol sa kanya, at ang intervention ni Severin ay lalong nagpagulo sa sitwasyon. Wala sa kanila ang nakakaalam kung sino si Severin. Napansin ang pag-aatubili ng mga disipulo ng mga Burke, nagsisimula ng mapagtanto ni Blake na wala sa kanila ang nakakaalam kung sino ang pumatay kay Jerry. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya na ang mga Burke ay walang silbi tulad ng mga pangalawang uri ng puwersang iyon. Gumapang ang pagkadismaya, at matiyag ang nagpumilit na lamang si Blake para sa mga sagot. Habang nagsisimulang pumasok ang mga detalye, lalong nalito si Blake. Naisip niya, paano kaya agad mapapatay ng isang level 3 ang isang level 5 paragon na tulad ni Jerry? Sabi nila, nagsisimula sa S ang pangalan ng taong iyon. Bakit parang pamilyar iyon? Samantala, dumating ang nakaputing damit na si Simeon kasama sina Tobias at Carl. Si Carl, dahil sa matinding pagkatalo kay Severin sa kanilang huling enkwentro sa mga Menzies, ay naglakas loob na pumasok sa mas malalim na bahagi ng labanan upang makabawi at galugarin ang kailaliman nito. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya sina Simeon at Tobias na parehong taga South Sky din. Nagpasya silang lahat na makipag-alyansa para sa kanilang kapwa kapakinabangan. Malaki ang naging bunga ng kanilang pakikipagtulungan, dahil hindi inaasahang umangat si Carl sa level 2 paragon sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Si Simeon, matapos masaksihan ang matinding kontra-atake ni Severin laban kay Halbert, ay nakakita ng tunay na galing ni Severin at naunawaan ang mga kahihinatnan na ay dudulot ng pagsalakay sa kanya. Dahil dito, nagpasya siya at ang dalawa pang kasamahan na ipaalam sa Yellow Ghost Tribe kung mahahanap nila ang isa sa kanilang mga miyembro. Samantala, sinamantala rin nila ang pagkakataong maghanap ng iba pang mga pagkakataon para sa kanilang sarili. Sa loob ng ilang araw, naitaas ni Simeon ang kanyang nakamit sa perpektong antas ng level 3 paragon, at ang kanyang aura ay naging mas nakakatakot bilang resulta. Habang nasaksihan nilang tatlo ang kababalaghan na nagbabadya ng paglabas ng isang makalangit na kayamanan, nagmadali silang lumapit sa pinangyarihan sa pagtatangkang makipagkompetensya para dito. Gayunpaman, huminto sila nang marating nila ang lugar at nakita si Blake kasama ang mga Menzi. Sinabi ni Carl nang may seryosong ekspresyon, iyan ang mga Menzi. Naalala niya ang kanyang nakaraang enkwentro sa kanila matapos siyang lokohin ni Severin. Kung hindi dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at sa kanyang paggamit ng kanyang trump card, mamamatay na sana siya sa mga kamay ng mga Menzi. Ang pag-iisip lamang tungkol doon ay agad na nagpatigas sa kanyang mga kalamnan, na parang handa nang tumakas anumang oras. Si Simeon din ay nagpakita ng pagkabalisa nang marinig iyon. Ang mga Menzi, lalo na ang kanilang pinuno na si Blake, ay puno ng nag-uumapo na kapangyarihan, at maging si Simeon ay mahihirapan na huminga. Samantala, si Tobias na kakapasok lang sa level 1 paragon ay mahigpit na kumapit kina Carl at Simeon. Alam niya ang sarili niyang mga limitasyon, at ang tanging gusto niya ay makabalik sa South Sky ng buo. Patagol na itinago ng tatlo ang kanilang presensya at pinagmasdan ang nagaganap na pag-uusap sa pagitan ng mga Menzi at Burke. Napabuntong hininga si Carl sa presensya ni Blake. Nakakalungkot na wala tayong gaanong swerte sa mga kayamanang ito. Sa kanyang pagtatansya, ang presensya ng isang level 5 paragon tulad ni Blake ay walang iniwang pagkakataon para sa kanilang tatlo na makuha ang anumang kayamanan. Sa sandaling iyon, si Simeon ay nakatuon ng husto sa larangan at pinagmamasdan ang pag-uusap sa pagitan nina Blake at ng mga Burke.
Nang maramdaman na may hindi tama, kumunot ang kanyang noo at sinabing, mukhang hindi rin nakuha ng mga Menzi ang kayamanan. Ang mga salita ni Simeon ay agad na nagpasigla kay Carl. Maingat niyang pinalawak ang kanyang kamalayan at pinakinggan ang pag-uusap sa pagitan ni Blake at ng mga Burke. Isang level 3 Paragon ang pumatay kay Jerry. Nagulat si Carl sa kanyang narinig. Paano posible para sa sinuman na malampasan ang 2 antas? Ang paglampas sa 2 antas upang patayin ang isang level 5 Paragon ay hindi kapani-paniwala, kahit na sa nakaraang buhay ni Carl. Tanging ang mga pinakanatatanging individual lamang ang makakamit ng ganitong mga gawa. Kung ang isang taong iyon ay mabubuhay pa, posible para sa kanila na makagawa ng tagumpay sa Supreme Paragon at marahil ay maging isang Celestial. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, napukaw ang interes ni Carl, at gusto niyang malaman kung sino ang may kakayahang gawin iyon. Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol kay Severin kung kaya kong gamitin ang ganitong uri ng kapangyarihan. Isinang-ayunan ni Simeon ang damdamin at hindi napigil ang maghinagpis. Hindi ko inaasahan ang presensya ng mga individual sa mundo na kayang lumampas sa 2 antas at pumatay ng isang level 5 Paragon ng walang kahirap-hirap. Kahit si Severin ay hindi makakapantay sa taong ito. Sa sandaling paghinto, ipinahayag ni Simeon ang kanyang pananabik nang may pumasok na ideya. Kung makakabuo tayo ng magandang relasyon sa taong ito, magiging napakadali para sa atin na patayin si Severin. Natuklasan ni Carl na posible ang ideya at sumang-ayon, maswerte si Severin, iyon lang. Ang kahanga-hangang individual na ito na agad na pumatay kay Jerry ay ang mailalarawan kung isang tunay na henyo. Nabalitaan niya mula kay Simeon ang tungkol sa pagpatay ni Severin sa isang disipulo ng Yellow Ghost Tribe, ngunit naniniwala siya na ang lakas ni Severin ay hindi kayang ipantay sa kahanga-hangang figure na agad na pumatay kay Jerry. Itinuring ni Carl na kawalang ingat ang pagkamatay ni Halbert, dahil tila hindi sapat ang lakas ni Severin para durugan siya. Mabuti na lang at naubos na ni Halbert ang lahat ng kanyang baraha at nagtiis ng ilang sandali hanggang sa tuluyan siyang matalo ni Severin. Ibang-iba iyon sa pagdurog at agad na pagpatay sa isang level 5 Paragon. Nang nagsisimula na silang dalawa na isipin ang ideya ng pakikipagkaibigan sa misteryosong figure, mahinang sumingit si Tobias. Sa naririnig ko, isa siyang level 3 Paragon na may hawak na nagliliyab na pulang espada. Ang sword wheel na sumisiklab sa paligid niya ay isang senyales na maaari siyang maging isang swordsman. Ngayon na naisip ko, hindi ba parang si Severin ang dating nito? Ang mga salita ni Tobias ay nagpatigil kina Carl at Simeon sa kanilang pantasya. Matapos makabawi si Carl sa kanyang kahinahunan, mariin niyang iniling ang kanyang ulo at ipinahayag, hindi maaari iyon. Iyon ay kabaliwan. Ibinahagi ni Simeon ang damdamin. Malaki ang pagkakaiba ng pagpatay sa isang tao gamit ang kontra-atake at ang pagpatay agad. Habang nag-uusap sila tungkol sa pagkakakilanlan ng isang tao, naging malungkot ang mukha ni Blake sa gitna ng larangan ng digmaan. Batay sa mga ulat ng mga Burke, ang gwapong binata na may hawak na espada ay isang level 3 Paragon, at ang pangalan ay nagsisimula sa S ay tumutukoy lamang sa isang tao, si Severin. Para kay Blake, wala pa siyang ibang naririnig maliban kay Severin na kayang lumampas sa 2 antas bilang isang level 3 Paragon. Dahil sa maraming detalyeng akma sa paglalarawan ni Severin, sa wakas ay napagpasyahan ni Blake na ang taong agad na pumatay kay Jerry at nagnakaw ng kayamanan ay si Severin. Galit na sigaw ni Blake, alam niyang wala ng pagdududa sa pagkakakilanlan ng tao, Severin. Ikaw na naman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Malayo sa larangan ng digmaan, ang malakas na ungol ni Blake ay nagpamutla sa mukha ni Simeon. Ang pagbubunyag na may isang taong umagaw ng kayamanan mula sa mahiwagang nilalang ng mga Burke at pumatay kay Jerry ay nagbigay sa kanya at sa dalawa pa ng ideya na ang pakikipagkaibigan sa isang taong iyon ay makakatulong ng malaki sa kanilang paghahanap. Sa kanilang mga mata, hindi kayang tapatan ni Severin ang taong iyon, at ang makapangyarihang individual na iyon ay malamang nawawakasan ang buhay ni Severin at iligtas sila mula sa anumang mga problema sa hinaharap. Sa kasamaang palad,
Isang mabilis na pagbabago ng mga pangyayari ang nagsiwalat na ang mismong taong umagaw ng kayamanan at pumatay kay Jerry ay walang iba kundi si Severin. Ito ay isang malaking sampal sa mukha, at ang kutis ni Simeon ay nag-alab sa kirot ng pagbubunyag na iyon. Ang mukha ni Simeon ay naging malungkot, at halos tumulo na ang kanyang mga luha sa pagkadismaya. Nag-alab siya sa galit. Bakit kailangang laging si Severin? Nanatili si Carl sa isang antas ng kahinahunan. Hindi kasing tindi ng kay Simeon ang kanyang galit, ngunit nangutya siya at nagsabing, hehe. Una, nasaktan niya ang mga Menzies, pagkatapos ay ang Yellow Ghost Tribe, at ngayon ay napatay niya ang isa sa mga Burke. Naghuhukay siya ng mas malalim na libingan para sa kanyang sarili. Nagdududa ako kung mabubuhay pa siya ng matagal dito kung napakaraming kalaban ang kanyang napupukaw. Sa pananaw ni Carl, si Severin ay isa ng naglalakad na bangkay. Ang mga Menzies, Burke, at Yellow Ghost Tribe ay mga nangungunang kapangyarihan sa Blue Realm. Bawat isa ay may mga banal na tagapagmana na ang tagumpay ay umabot sa level 7 Paragon. Sa kabila ng napakalaking lakas ni Severin, ang pag-akyat sa level 7 Paragon sa ganoong kaikling panahon ay hindi kapanipaniwala sa opinyon ni Carl. Bukod dito, naniniwala si Carl na ang kayamanang kinuha ni Severin ay tila mas mahalaga sa mga Burke. Sa pagkamatay ni Jerry, walang alinlangang maglulunsad ang mga Burke ng isang walang humpay na opens iba. Sa kabila ng lakas ni Severin, naniniwala si Carl na magdududa si Severin kung iisipin niyang makakaligtas siya sa pinagsamang pag-atake ng tatlong pangunahing puwersang iyon. Matapos ang isang hagikak, humarap si Carl sa namumula na mukha ni Simeon at sinabing, "Tara na, kailangan nating sumubok ng mas malalim sa mas malupit na mga rehiyon ng Starry Sky Battlespace." Hindi magkakaroon ng pagkakataon si Severin na maging mayabang ng matagal. Napakaraming malalakas na puwersa na ang na-offend niya kaya hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano para masigurong hindi siya makakalabas ng buhay. Bahagyang bumuti ang ekspresyon ni Simeon nang marinig iyon. Tumango siya at pagkatapos ay lumipad patungo sa kailaliman ng battlespace. Ang Starry Sky Battlespace ay napakalawak at napakalawak. Sa paglipas ng mga taon, karaniwang hinahati ng mga explorador ang kalawakan ng kosmiko sa iba't ibang planeta. Ang pinakaloob na mga rehiyon ay naglalaman ng tatlong pangunahing planeta, ang Big Dipper, Polaris, at Eternal. Ang tatlong planeta ay nakapalibot sa buong Starry Sky Battlespace, at ang mga pangunahing punto ng mga celestial clash noong mga nakaraang panahon. Ang mga black hole, ang Nine Heavens Gale, at ang natitirang mga totoong batas ng celestial ay kumalat sa kapaligiran, na lumikha ng isang napakahirap na backdrop. Ang mga pabaya na practitioner sa antas ng Paragon ay nanganganib na maitapon ng marahas sa mga black hole, na direktang sisira sa kanilang mga kaluluwa. Ang mahihirap na kondisyon ng tatlong pangunahing planeta ay nagbunga ng maraming likas na kayamanan, na ginagawa silang matabang lupa para sa mga oportunidad. Ang mga napakahalagang kayamanan, tulad ng metal oro, ay nakakalat sa tatlong pangunahing planeta. Ang metal oro ay isang bihirang anyo ng banal na ore, at umunlad ang mga ito sa malupit na kapaligiran dahil sa kondensasyon ng starlight sa pamamagitan ng mga black hole at ng Nine Heavens Gale. Ang mga planetang ito ay naglalaman ng mga kayamanan na may kaugnayan sa starlight at kalawakan, kabilang ang mga bihirang matagpuan sa Blue Realm. Kahit na ang napakabihirang 10 divine golds na hindi pa natuklasan ay maaaring matagpuan doon. Bilang resulta, ang tatlong pangunahing planeta ay ginawa itong isang mahalagang larangan ng digmaan para sa maraming naghahangad na maging henyo. Sa tuwing mapupuntahan ang Starry Sky Battlespace, ang pagdanak ng dugo ay magbibigay karangalan sa kamanghamanghang celestial canvas. Kabanata 2360. Hindi na kailangang sabihin pa na ang malawak na kalawakan ng kalangitan na kinaroroonan ng mga banal na kasulatan ng pilosopiya mula sa mga tunay na makalangit ay siyang lugar kung saan maraming mga kababalaghan ang umaangat sa mas matataas na kaharian. Sa gilid ng Big Dipper, isang napakalaking lumilipad na sasakyang dagat na pilak ang tahimik na lumulutang sa ibabaw ng planeta. Nakaukit sa layag ng makalangit na sasakyang dagat na iyon nakahawig ng isang espiritual na kayamanan ay ang kitang-kitang salitang Burke. Dapat ay sapat na iyon upang ipaliwanag kung kanino ang lumilipad na sasakyang dagat na iyon.
Nakakrus ang mga paa sa proa ng sasakyang dagat ay isang payat na lalaking may matangkad na pangangatawan. Nakasuot ng lilang damit na pinalamutian ng mga berdeng disenyo, isang luntiang sinturon na jade ang nag-uugnay sa laylayan ng damit hanggang sa kanyang baywang. Ang mga tassel ay malayang sumasayaw sa hangin. Ang mga puting bota na gawa sa balat ng osa ay nakasuot sa kanyang mga paa. Ang kanyang kabuuan ay naglalabas ng isang pambihirang aura. Isang maayos na ban ang nagkorona sa kanyang ulo na may masalimuot na puting korona. Isang lilang ginto na hairpan ang nag-uugnay sa kanyang buhok sa loob ng koronang jade, at sa mas malapitang pagsusuri ay ipinakita na ang kanyang balat ay napakaputi. Maaaring mas malambot ito kaysa sa kutis ng isang babae, at tila may mahinang halimuyak na nananatili sa kanya. Ang matangkad na lalaki ay nakaupo ng nakakrus ang mga paa at nakapikit sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Isang level 7 Paragon aura ang lumabas mula sa kanyang pagkatao, at ang kumakalat na mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay tumawag sa elemental na enerhiya sa kawalan sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, isa sa mga disipulo ng mga Burke ang nagmamadaling lumapit sa kanya ng may nag-aalalang ekspresyon. Ginoo, bumagsak na ang ikalimang batang Panginoon, at nakuha na rin ang lumigol. Si Wenzel, na nasa kalagitnaan ng pagmumuni-muni, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Dalawang banal na sinag ng liwanag ang sumili mula sa kanyang matatalim na mata, na pinunit ang kawalan at naging sanhi ng panginginig ng kalapit na planeta. Tila nagbago ang nakapalibot na espasyo, at isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Matapos bawiin ang banal na kapangyarihang iyon, lumingon si Wenzel sa disipulo na nagulat ng balita. Sa isang malamig na titig, mahigpit niyang tinanong, at sino ang magiging matapang na gagawa ng ganoong bagay? Nakaramdam ng lamig ang disipulo nang mangyari iyon. Tila nakaugat ang kanyang mga paa sa lupa, na halos imposibleng makagalaw. Taglay ang nanginginig na katawan, nanginginig na anit, at maging ang nanginginig na kaluluwa. Ang takot at takot ay nakaukit sa kanyang mukha habang nauutol niyang sinasabi, "Ako." Hindi ko alam. Lalong naging matigas ang tono ni Wenzel habang walang ekspresyon siyang nagtatanong. "Ano ang silbi mo kung wala kang alam?" Nang inig ang disipulo na naghatid ng balita at agad siyang napaupo sa lupa. Isang gwapong binata na may aura ng isang level 5 Paragon ang lumabas mula sa cabin. Lumapit siya kay Wenzel at kinawayan ang takot na figure sa lupa, hudyat na umalis na siya kung gusto niyang manatiling buhay. Humarap siya kay Wenzel at sinabing, "Nakatanggap ako ng balita mula sa mga nakaligtas pati na rin ng ilang impormasyong nakalap mula sa mga menze. Nakumpirma namin na ang taong pumatay sa ating ikalimang kapatid ay si Severin Foylet." Severin Foylet, kumunot ang noo ni Wenzel sa pagkalito. Hindi ba siya ang pumatay kay Halbert? Oo nga, tumanggo ang gwapong binata. Sa pagkumpirmang iyon, malinaw na sinabi ni Wenzel, "Sige. Dahil siya ang nagudyok sa atin at kinuha ang atin, maaari na kayong magpatuloy at harapin ang taong iyon." Ang pagkamatay ni Jerry ay hindi nagdulot ng labis na galit kay Wenzel. Mas nag-aalala siya sa pagkawala ng lumigol. Ang isang kayamanan para sa paggawa ng mga banal na sandatang pananggalang ay maaaring maging susi sa pagsiguro ng isang kakilakilabot na posisyon sa mga susunod na labanan sa pagitan ng mga angkan. Magalang na sumenya si Shin at sinunod ang utos. "Naiintindihan ko." Kasama ang mahigit 12 individual, lumabas si Shin sa lumilipad na sasasakyang dagat at nagiba sa isang guhit ng liwanag na naglaho sa abot tanaw. Nakatingin sa direksyon kung saan umalis si Shin, muling ipinikit ni Wenzel ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang kanyang poster na nakakrus ang mga paa. Ang mar-angel na aura na nagmumula sa kanya ay dumagsa na parang marahas na alon, na pinasabog ang planeta sa harap niya.